Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2211 hanggang Kabanata 2220. Kabanata 2211. Talagang matalino ang batang Panginoon. Hehe, Yego City, napakatuso mo. Kung ibang tao lang ang kaharap mo, baka nadakip mo na sila gamit ang tuso mong paraan. Sa kasamaang palad, ako si Kang Jinglo, hindi ko tinitingnan ng seryoso ang maliliit mong pokana. Kung ikukumpara ka kay Yehan, malayong malayo ka pa. Hindi ka takataka kung bakit hindi ka kasing galing niya. Sa isang lungsod sa hilagang kanluran ng rehiyon ng Tianshu, matapos matanggap ang balita mula sa Yego City, iwinasiwas ni Kang Jinglo ang kanyang tiklop na pamaypay. Lumitaw ang natural na ngisi ng panghahamak sa kanyang labi. Lord Lu, may dumating ding balita mula sa Burning Heaven Pavilion. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng isang mandirigmang kang nakasama ni Kang Jinglo. Ngayong ako mismo ang unang beses na mamumuno sa labanan, hindi dapat bigwan ang Panginoon. Kaya hayaan natin silang makita kung gaano kaangal ang makipagtawaran sa ating Panginoon. Si Ye Guocheng at si Fen Qingtian. Sa labanang ito, silang dalawa ay mga maliit na isda at hipon lamang, mga kawawang nilalang na hindi kayang kontrolin ang sarili nilang kapalaran. Malamig ang ngiti ni Kang Jinglo at sa kanyang madidilim na mata ay kumislap ang kulay ng dugo at bakal. Luwang, tunay kang marunong. Mahalaga ka sa Panginoon. Mukhang ikaw talaga ang magiging pinuno ng 10 emperador ng ating Kang clan. Walang dapat ipagdiwang sa pagpatay ng dalawang maliit na isda't hipon. Mas malaki ang dahilan ng pagpunta natin dito. Para kay Yehan ito, at 2 beses nang nabigo ang ating Panginoon dahil sa kanya. Paano matatanggap ng Panginoon na magkamali ulit? Kaya ngayong pagkakataon, matitikman na ni Yehan ang pait ng pagkatalo. 2 beses nang nagapi ng ating Kang clan si Yehan. Ngayon siya naman ang tiyak na matitikman ng kabiguan. Kung hindi lang itinagol ng ating Kang clan ang tunay na lakas nito, at 2 lamang sa 10 emperador at isang dakilang emperador ang lumantad, hindi sana nagtagumpay si Yehan laban sa atin ng 2 beses. Pagkarinig nito, iwinasiwas ni Kang Jinglo ang kamay at nagsalita, may sariling plano ang Panginoon. Ang tungkulin natin ay sumunod lamang. Ang iba pang siyam ay lilito sa tamang oras. Sa ngayon, panoorin lang natin kung paano nagpupumilit ang 2 maliit na isda't hipon laban sa kapalaran. Sabihin natin sa kanila na handa tayong tumulong. Isa si Kang Jinglo sa 10 emperador ng Kang clan. At ang emperador na ito, maaaring mailibing mismo sa ilalim ng kalangitan. Kung tunay ngang may siyam pang halimaw sa Kang clan na hindi bababa sa lakas ni Kang Jinglo, hindi maisip ang kabuoang kapangyarihan ng kanilang lahi. Sapagkat kahit si Kang Jinglo ay higit pa sa lakas ni Zhang Wushuang, at si Ye Guocheng man ay malamang na hindi niya kayang talunin. Tanging isang makapangyarihang henyo tulad niya ang may lakas ng loob na ituring sina Ye Guocheng at Fen Qingtian bilang maliliit na isda't hipon. Samantala, sa gitna ng naglalagablab na bulkan, sa kalangitan sa malayo, dumating na ang mga puwersa mula sa palasyo ng Wanchongtian at ang angkan ng Lingho. 30,000 mandirigma ang tumabon sa kalangitan na parang maitim na ulap, at tinakpan ang buong kabundukang naglalagablab na parang apoy. Sa harap ng 2 malalaking puwersa, tahimik na nakamasid sina Tantay Paishui at Lingho Qingyi sa engranding palasyo na nakatayo sa gitna ng naglalagablab na bundok. Ang hugis ng palasyong iyon ay parang apoy, napakamajestiko at nagpainit sa buong paligid na para bang lahat ay nalulubog sa dagat ng apoy. Pagbagsak ng Wanchongtian Palace at ng angkan ng Lingho, agad na bumalot sa buong paligid ang nakakatakot na presensya. Para bang sa ilalim ng kanilang aura, magigiba ang mga bundok. Maya-maya, mula sa naglalagablab na bundok, nagsilabasan ang mga anino na tila kidlat. Sa loob lamang ng ilang hininga, 20,000 mandirigma ang nagtipon sa harap ng mga puwersa ng Wanchongtian Palace at Lingho clan. May mga mandirigma mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamakapangyarihan, ngunit ang pinakamahina mula sa kalaban ay nasa antas ng kataas-taasang nilalang. Narito na nga kayo. Kung sisirain ninyo ako, baka wala kayong sapat na lakas. Sa harap ng mga mandirigma ng Burning Heaven Pavilion, may 5 banal na hari at isang banal na emperador. Siyempre, naroon din ang batang Panginoon ng Fentian Pavilion, si Fen Qingtian.
Sa sandaling iyon, malamig ang tingin ni Fen Qingtian kina Tantay Paishui at Ling Ho Qingyi. Nasaan si Yehan? Kayo ba ang pinadala para harapin ang aking Burning Heaven Pavilion? Handa na ba kayong mamatay? Fen Qingtian, para wasakin ang inyong Burning Heaven Pavilion, hindi na kailangan pang magpadala ng maraming tao. Kami dalawa lang ay sapat na. Sagot ni Tantay Paishui. Hindi ninyo kaya. Sa tingin ba ninyo, tatayo lang kami dito at hahayaan kayong patayin kami ng walang paghahanda? Malamig na tugon ni Fen Qingtian. Nang marinig ito, biglang lumamig ang mga mata ni Tantay Paishui. Ibig sabihin, totoong nakipag-alyansa kayo sa Kang Clan. Kung ganoon, panahon na para lipulin kayo. Hindi ninyo basta-basta mawawasak ang Burning Heaven Pavilion. Ang amo ng pavilion, si Fen Jinyan, ay tumindig na may dignidad. Bilang isang makapangyarihang banal na emperador, pinamumunuan niya ang pavilion. Kahit sa harap ng panganib ng digmaan, hindi siya natitinag. Fen Jinyan, kahit nakipag-alyansa kayo sa Kang Clan, hindi ninyo matatakasan ang kapalaran. Ngayon, kami ang magpapalasap sa inyo ng totoong apoy ng impyerno. Agad na umusad ang mga banal na emperador mula sa palasyo ng Wanchongtian at angkan ng Lingho. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay nakatutok kay Fen Jinyan. Pagkakita nito, ang 30,000 mandirigma ng Wanchongtian Palace at Lingho Clan ay sabay na lumipad sa himpapawid. Ang nakakakilabot na intensyon ng pagpatay ay kumalat na parang rumaragas ang baha sa buong mundo. Patayin sila. Kabanata 2212. Isang sigaw ng utos ang yumanig sa kabundukan at ilog, at ang nag-uumapo ng mga mandirigma ay parang mga balang na dumagsa. Ang kanilang malakas na pag-atake ay agad na nagpayanig sa buong mundo. Sa Wanchongtian Palace, ang dalawang dakilang emperador ng angkan ng Lingho ay nakaharap na kay Fen Jinyan, ang pinuno ng Burning Heaven Pavilion. Samantala, si Fen Qingtian ay nakatutok na kay Tantay Xiaoshui. Kapag dumating ang malalakas mula sa Kang Clan, iyon na ang inyong katapusan. Walang pag-aalinlangan si Fen Qingtian na lumaban. Alam niyang kapag dumating si Kang Jinglo kasama ang malalakas ng Kang Clan, hindi niya na kailangang mangamba na mawawasak ang kanilang pavilion. Ngunit ang hindi alam ng arroganteng si Fen Qingtian, ang Kang Clan na kanyang pinagtitiwalaan ay tahimik lamang na pinapanood sila habang unti-unti silang lumalapit sa sariling pagkawasak. Samantala, sa lupain ng 12 palasyo ng San Sinukob, mayroong 12 palasyo sa loob ng 100 milya, at bawat isa ay may sariling sagisag. Ang pinuno ng bawat palasyo ay isang banal na hari, at nakaupo rin doon sina Ye Qiyong at Ye Xiao, dalawang dakilang ninuno na banal na emperador. Sa ganitong lakas, maliban sa sinaunang 12 lahi, ang kapangyarihan ng Chenkun 12 Palaces ay nangunguna sa buong rehiyon ng Tianshu. Ito rin ang dahilan kung bakit iginiit ni Emperador Yiyao na ipakasal si Ye Qing sa 12 palasyo. Sa ilalim ng kanilang proteksyon, ang Yaoqi ay hindi na magiging nag-iisa kapag dumating ang krisis. Ngayon, ang buong lakas ng 12 palasyo ay handa na, at ang lahat ng pinuno ay nagtipon sa Chendian Hall at Kandian. Bigla, habang naghihintay, isang din nakikitang puwersa ang bumalot sa 100 milya na sakop ng 12 palasyo. Dumarating na sila. Sabay-sabay na tumingin palabas ng bulwagan ang mga pinuno ng palasyo, malamig ang kanilang mga mata. Tamang-tama. Sigurado akong paparating na si Kang Jinglo. Gusto kong makita kung paano makakabalik si Yehan. Malamig na ngumiti si Ye Guocheng at naglakad palabas ng bulwagan. Nagkatinginan ang mga pinuno, sabay-sabay na sumigaw, laban. Sa kalangitan ng 12 palasyo, isang punit na bahagi ng kawalan ang bumukas, at mula rito ay lumabas si Yehan. Sa pagwagayway ng kanyang kamay, biglang naglitawan ang mga malalakas na mandirigma, nagkalat sa buong kalangitan, ang Soul Clan, Yi Clan, Zun Clan, Qin Clan, Xin Clan, pati na rin ang Yasha Legion at Garuda Legion ng Tianlong. Halos 70,000 makapangyarihang mandirigma ang dumating, at ang kanilang nakamamatay na aura ay bumalot sa buong mundo, para bang nagiging kulungan ang kalangitan mismo. Matikas na nakatayo si Yehan sa kawalan, at nasa tabi niya ang mga kabataang henyo mula sa iba't ibang lahi. Sa kanilang paligid, nagsidatingan na rin ang puwersa ng 12 palasyo. Magsisimula na ang magandang palabas. Ye Guocheng, ihanda mo ang sarili mo sa kapalarang itinakda ko para sa iyo. Mula sa isang bundok, nakamasid si Kang Jinglo at nakangisi. Suportado raw ng Kang Clan ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion para pigilan si Yehan. Hindi, ginagamit lang sila ng Kang Clan. Kapag nakalaban nila si Yehan, hindi kailanman tutulong ang Kang Clan.
Ang totoo, mas gusto ng Kang Clan na magharap ng mag-isa ang 12 palasyo at Burning Heaven Pavilion laban kay Yehan. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangang gumastos ng lakas para pigilan si Yehan, at makakakuha pa sila ng oras para atakihin ang iba pang puwersa sa rehiyon ng Tianshu. Higit pa roon, gamit ang kamay ni Yehan, maaari nilang tuluyang burahin ang 12 palasyo at Burning Heaven Pavilion dahil nakalista rin sila sa mga dapat lipulin ng Kang Clan. Isang estratehiyang tama sa kasabihang, tamaan ng 2 ibon sa iisang bato. Siyempre, dala ni Kang Jinglo ang 20,000 sundalo, ngunit hindi iyon upang lumaban, kundi bilang bahagi ng planong inihanda na ni Kang Tian Beriel, isang planong walang bahid ng kamalian. Hindi niya papayag ang muling magtagumpay si Yehan laban sa kanila. Sa itaas ng langit, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng digmaan. Ang 70,000 mandirigma ni Yehan ay bumaba, at sa lahat ng direksyon ay nakapwesto na rin ang higit 50,000 puwersa ng 12 palasyo. Nangunguna sa harapan, si Ye Gotcheng ay lumapit, malamig ang tingin kay Yehan. Yehan, sa halip na harapin ang Kang Clan, ang pinili mong labanan ay ang aming 12 palasyo. Lumalabas na isa kang mababang uri, inuuna mo lamang ang sariling kapakanan. Ngumisi si Yehan ng malamig. Mababang uri, Ye Gotcheng? Mas bagay ang mga salitang iyon sa iyo. Noong nasa Demon Slaying Battlefield tayo, ikaw at ang Kang Clan ang sabay na umatake sa akin, sino ngayon ang tunay na traidor? At ngayong alam mo ang dahilan ng pagpunta ko rito, dapat mong maunawaan na wala ng kaligtasan para sa 12 palasyo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhad ka at magmakaawa, baka sakaling pagbigyan kitang mabuhay. Pagkarinig nito, nagapoy ang mga mata ng lahat ng mandirigma ng 12 palasyo. Si Ye Gotcheng ay nag-umapaw sa puot. Yehan, huwag mong isipin na kaya mo akong pasukuan. Ako si Ye Gotcheng, marangal at matayog. Hindi ako luluhod o magpapakumbaba kanino man. Ikaw, Yehan, wala kang karapatan para ipaluhod ako. Kabanata 2213. Batang hamak, umaasa ka lang sa tulong ng iba at sa swerte kaya mo narating ang katayuang mayroon ka ngayon. Kung hindi, matagal ka ng patay doon sa Jiuyo City noon. Anong karapatan mong magyabang? Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na tinig sa kalangitan, at sa likod ni Ye Gotcheng ay lumitaw ang 4 na nakakatakot na figure na dumarating laban sa hangin. Ang 4 ay pawang nakakatakot na mga banal na emperador, kabilang sa 12 templo ng universo. Sina Ye Qiong at Ye Xiao ay parehong banal na emperador ng lahing tao, samantalang ang 2 pa ay mga emperador na mula sa mga malalayang kultibador ng lahi ng tao. Aoki, Qing Lian. Nang makita ng iba pang mga banal na emperador ng lahi Yi, Kaluluwa, Zan, Qin, at Xin ang 2 sumunod kina Ye Qiong at Ye Xiao, nagtitigan silang lahat at biglang lumamig ang kanilang mga mukha. Kilala nila ang 2 ito, na parehong mga makapangyarihang banal na emperador. Ang swerte ay isa ring uri ng lakas. Noon, nabigo kayong patayin ako ng magkaisa ang 12 palasyo ng universo. Ngayon, ako na ang magwawasak sa inyo. Malamig ang ekspresyon ni Yehan. Paano siya mananahimik kung hindi siya makakapaghiganti? Qing Mo, Qing Lian, sigurado ba kayong magkakapatid na gusto ninyong makisawsaw sa gulong ito? Malamig ang tanong ng patriarka ng Qin Sheng. Ang 2 ay magkapatid na kilalang banal na emperador sa mundo ng tao. Kung ang kaibigan ay nasa panganib, paano kami manunood na mamamatay siya? Qin Sheng? Kung ang rehiyon ng hub ay nasa bingit ng kapahamakan ngayon, payo ko'y huwag hayaang magdusa ang kapangyarihan ng Tianshu. Itabi muna ang mga alitan at magtulungan laban sa langit at sa mga demonyo. Mahina akong sagot ni banal na emperador Qing Mo. Narinig iyon, ngumisi si Yehan at malamig na nagsabi, bakit parang puro walang kwenta ang sinasabi mo? Bakit hindi ka lumabas at nagsalita noong nagkaisa ang 12 palasyo ng universo at ang pamilyang Kang para labanan kami? Batang walang galang. At ano ngayon kung walang galang? Matanda, kung gumawa ka na ng desisyon, dapat handa ka ring mamatay. Yehan? Noon pa man, inisip kong masyado kang ambisyoso para mailigtas ang sarili mo. Hindi ikaw ang magpapasya kung sino ang mamamatay. Kang Jinglo, balak mo pa bang manood lang ng palabas? Malamig at mapanupol ang titig ni Ye Gotcheng na para bang espada ang kanyang mga mata. Sa narinig na iyon, nanliit ang mga mata ni Yehan at ng iba pa. Totoo ngang nakipag-alyansa ang 12 palasyo ng universo sa pamilyang Kang. Matanda, ito ba ang sinasabi mong pagtigil ng alitan para magkaisa laban sa pamilyang Kang? May panunuya sa tinig ni Yehan habang nakatitig kay Qing Mo, subalit kalmado lang ang huli.
Hehe, Yegacheng? Tama ka, nanunood lang talaga ako. Yehan, ang pamilyang Kang ay hindi makikisangkot sa mga alitan ninyo at ng 12 palasyo. Ngayon, utang mo na sa aming Panginoon ang pagkakataong ito. Biglang tumawa mula sa malayo ang isang tinig. Pagkarinig nito, agad namutla ang mukha ni Yegacheng na parang nagyayelo. Maging ang ibang makapangyarihan sa 12 palasyo ng universo ay nanlumurin, tinalikuran sila ng pamilyang Kang. Sina Ye Qiong at Ye Xiao, parehong banal na emperador, ay tumindi ang aura ng kasamaan. Niloko sila ng pamilyang Kang. Sa sandaling iyon, hindi lang ang 12 palasyo kundi pati sina Yehan ay nakaramdam ng parehong pangamba, baka pati sila ay traidorin ng pamilyang Kang. Kang Jinglo, biro ba ito? Kung mawawasak ang 12 palasyo ng universo, anong pakinabang ang makukuha ng pamilyang Kang? Pinipigil ang galit ni Ye Gotcheng, bagaman nag-aalab ang kanyang loob. Niloko siya ng pamilyang Kang. Ye Gotcheng, may kapalit ang pakikipagkasundo sa Panginoon. Yehan, panahon mo ng kumilos. Hindi man nagpakita si Kang Jinglo, alam ni Yehan na nagtatago lamang ito at nanunood. Pero dahil nandoon na sila, wala nang atrasan. Kang Jinglo, iparating mo ang pasasalamat ko kay Kang Tian Beriel. Tandaan ko ito. Malamig ang mga mata ni Yehan habang nakatitig sa mga nagulat na makapangyarihan ng 12 palasyo ng universo. Patayin silang lahat. Walang matitira sa 12 palasyo ng universo. Hindi kailanman binalak ni Yehan na buhayin pa ang mga ito. Dahil sa personal na paghihiganti at sa banta na dala ng 12 palasyo, hindi niya sila maaaring hayaang magpatuloy. Kung ibang pagkakataon, maaari pa niyang pagtiisan ang kanilang pag-iral. Pero ngayon na may ambisyon ng pamilyang Kang sa Tianshu Region, kailangan nang mawala ang 12 palasyo. Hindi lang sila banta kay Yehan, kundi banta rin sa buong rehiyon. Sa utos ni Yehan, umalangaw-ngaw sa himpapawid ang paglusob ng 70,000 katao na para bang kidlat, hangin at kulog na sabay-sabay na umatake patungo sa mga makapangyarihan ng 12 palasyo ng universo. Ngunit dahil biglang umatras ang pamilyang Kang, nagkaroon ng takot at pagkataranta. Kung kasama nila ang pamilyang Kang, madaragdagan sana sila ng 10,000 katao at 4 pang banal na emperador, bukod sa 2 kasama na. Ito ang sandigan ng 12 palasyo. Ngunit sa pagkawala ng pamilyang Kang, nanganganib sila. Kahit may 4 silang banal na emperador, ang puwersa ni Yehan ay may 5. Kabanata 2214. Hindi lamang iyon, mayroon pang 3 makapangyarihang nilalang na higit pa sa lakas ng isang banal na emperador. Ruaor. Mula sa malayong kalangitan, sa pagsisimula ng digmaan, umalangaw-ngaw ang dagendong ng tigre. At kasunod nito, lumitaw ang 3 banal na hayop, ang Qinglong, Baiho, at Xuanwu. Sa kanilang pagdating, ang buong mundo ay binalot ng sindak. Namutla ang mga mukha ng lahat ng makapangyarihan sa 12 palasyo ng Chenkon. Sa sandaling iyon, tila nasalayan na nila ang magiging kapalaran ng kanilang mga templo. Kang Jinglo, napakaduwag at traidor mo. Sigaw ni Ye Gotcheng na halos magbalat krisis ang mukha sa sobrang galit. Sa digmaan, ang nagwawagi ay hari at ang taunan ay alipin. Ye Gotcheng, napakabata mo pa para sa larong ito. Ang pakikipag-alyansa kay Kang Tian Beriel ay katumbas ng pakikipagkasundo sa isang tigre, at ngayon, oras na para anihin ang iyong itinanam. Lumakad si Yehan habang hawak ang kanyang espada. Mula rito'y kumalat ang malamig na hangin parang yelo na dumiretso kay Ye Gotcheng. Yehan, huwag kang masyadong magyabang. Mahaba pa ang landas, at ang kinabukasan ay hindi pa tiyak kung sino ang magtatagumpay. Paus at puno ng galit ang boses ni Ye Gotcheng. Ang mga matang nakatitig kay Yehan ay parang nais siyang lumunin ng buo. Ang salitang iyan ay dapat para sa sarili mo. Noon, mayabang kang nakatayo sa harap ko. Pero ngayon, sino ang tunay na makinang? Ye Gotcheng, tapos na ang iyong daan. Sa isang iglap, kumislap ang espada ni Yehan, gaya ng isang meteorong tumatawid sa langit. Ang malamig na enerhiya ng espada ay hindi lamang nakatutok kay Ye Gotcheng, kundi isinara rin ang mismong kalawakan sa paligid niya. Sa isang iglap ng tibak ni Yehan, wala nang paraan si Ye Gotcheng kundi harapin ito ng direkta. Ako ay marangal at kailanman ay hindi naniniwala sa kapalaran. Ikaw, Yehan, hindi mo makokontrol ang kapalaran ng 12 palasyo, lalo na ang kapalaran ko. Ako, hindi matatalo. Hinugot ni Ye Gotcheng ang kanyang espada, at ang liwanag nito'y kasing liwanag ng araw at mga bituin. Isang napakalakas na espada ng emperador ang pinakawalan niya upang salubungin ang tibak ni Yehan.
Sa langit, umulan ng nakakatakot na enerhiya ng espada na parang libu-libong talam na sabay-sabay umuulos. Ang kapangyarihang iyon ay may dalang matinding puwersa ng pagkawasak na kayang magpayanig ng sinuman. Kapag dumating ang emperador, mawawala ang mga hamak. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tinig, kasabay ng mabagsik na espada ni Ye Guocheng. Ye Guocheng, habang nabubuhay ako, hinding-hindi mo makakamtan ang trono na inaasam ng lahat. Sa panahong ito, ikaw, mananatiling pangalawang tauhan lamang. Patayin. Sa iglap na iyon, ang nakakatakot na malamig na enerhiya ay tuluyang nagpalamig sa buong mundo. Lahat ng nasa loob ng 1 kilometro ay nagyelo, maging ang mismong oras ay tila huminto sa pagdaloy. Ramdam ni Ye Guocheng na hindi niya na makontrol ang kanyang katawan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagyelo, at ang kanyang di matalong emperador na espada ay biglang naging marupok. Sa harap ni Yehan, napakalaki ng agwat na hindi na niya kailanman matatawid. Noon pa man ay hindi niya kayang higaitan si Yehan. At ngayon, lalo pang lumaki ang pagkakaiba nila. Ano kung siya man ang ikalawa sa talaan ng Heavenly Kings? Sa panahong ito, kahit ang mga henyo sa talaan ay nagiging pangalawang tauhan lamang kapag humarap sa mga tunay na halimaw ng talento. Hindi sila ang bida ng kapanahunang ito. Si Ye Guocheng ay maituturing na maswerte at malas. Maswerte, sapagkat sa panahong ito, nakilala siya bilang isang henyo ng lahing tao, hinahangaan ng bilyon-bilyong nilalang. Malas, sapagkat sa parehong panahon ay naroon sina Kang Tian Burial at Yehan, dalawang nilalang na sapat upang takpan ang kanyang liwanag. At higit sa lahat, itinadhana na silang dalawa ni Yehan ay maging magkaribal. At sa tunggalian ng mga tunay na halimaw, isa lamang ang mananatili. Whoosh! Boom! Crack! Umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang mismong kalawakan ay nagkakawasak at nadudurog. Ang kapangyarihan ng yelo ni Yehan, bagamat hindi sapat laban kay Kang Tian Burial, ay tila walang kapantay na puwersa laban kay Ye Guocheng. Ang espada nitong parang yelong kristal ay dumurog sa bawat enerhiya ng espada ni Ye Guocheng. Bilang tagapagsanay ng emperador na espada, namutla si Ye Guocheng na parang wala ng dugo. Ang yelong pumasok sa kanyang katawan ay nagpawala ng lahat ng lakas niya. Hindi na siya makakilos, lalong hindi na makalaban. Unti-unting naglitawan ang mga ugat na puno ng dugo sa kanyang mukha, nakakatakot tingnan, tila say subog na ang kanyang katawan. Ye Guocheng, hayaang ako ang magpadala sa iyo sa impyerno. Kabanata 2214. Hindi, may tatlong nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa banal na emperador. Roar! Isang alulong ng tigre ang umalangaw-ngaw mula sa malayong kalangitan sa pagsisimula ng digmaan, at kasunod nito ay lumitaw ang tatlong banal na hayop, ang Qinglong, Baiho, at Xuanwu. Ang pagdating ng tatlong dambuhalang ito ay nagdulot ng matinding takot sa buong mundo. Pumuti ang mga mukha ng lahat ng makapangyarihan sa 12 bulwagan ng Chencon. Sa sandaling iyon, para bang nasalayan nila ang magiging kapalaran ng 12 templo ng universo. Kang Jinglo, napaka-desperadong demonyo mo. Galit na sigaw ni Ye Guocheng mula sa himpapawid, ang mukha'y baluktot sa galit. Ang nagwagi ang magiging prinsipe, ang talunan ay magiging alipin. Ye Guocheng, masyado ka pang bata para sa larong ito. Ang pakikipag-alyansa kay Kang Tianzan ay para bang nakikipagkasundo sa isang tigre. Ngayon, oras na para anihin mo ang bunga ng iyong ginawa. Lumakad si Yehan hawak ang kanyang espada, at ang yelong enerhiya mula rito'y kumalat na tila mabagsik na hangin patungo kay Ye Guocheng. Yehan, huwag kang masyadong magmalaki. Mahaba pa ang landas na tatahakin, at ang kinabukasan ay hindi pa tiyak kung sino ang tunay na sisikat. Sigaw ni Ye Guocheng, paus at puno ng galit, sama ng loob, at kawalang pagpapakumbaba. Ang kanyang titig na nakatutok kay Yehan ay tila nais siyang lumunin ng buo. Ang mga salitang iyan ay dapat mong sabihin sa iyong sarili. Noon, nagawa mong magyabang sa harap ko, pero ngayon, sino ang tunay na maningning? Ye Guocheng, tapos na ang iyong landas. Sa isang iglap, kumislap ang espada ni Yehan na tila bulalakaw sa kalangitan. Ang nagyayelong enerhiya ng espada ay hindi lamang nakalok kay Ye Guocheng kundi pati ang mismong espasyo sa paligid niya. Wala na siyang matatakbuhan kundi harapin ito. Ako'y marangal, at hindi ako naniniwala sa kapalaran. Ikaw, Yehan, hindi mo maaaring kontrolin ang kapalaran ng 12 halls ng universo, at lalong hindi ang kapalaran ko. Hindi, ako, matatalo. Hinugot ni Ye Guocheng ang kanyang imperial na espada, kuminang ito tulad ng araw at mga bituin.
Ang nakamamatay na Emperor Sword Intent ay lumabas mula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay kumalat na tila ulan ng libu-libong matutulis na talam. Kapag dumating ang emperador, mawawala ang lahat ng nilalang. Ang dagandong ng tinig ni Ye Guocheng, kasabay ng kanyang espada, ay umalangaw-ngaw. Ye Guocheng? Habang nabubuhay ako si Yehan, hindi mo kailanman makakamit ang trono na tinitingala ng lahat. Sa panahong ito, ikaw, ay mananatiling pangalawa lamang. Pumatay. Sa isang iglap, nagyelo ang buong mundo. Ang lahat ng bagay sa loob ng 1 kilometro ay tuluyang natabunan ng yelo. Para bang huminto rin ang mismong oras. Nararamdaman ni Ye Guocheng na nawawala ang kontrol niya sa sarili. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyayelo dahil sa kapangyarihan ni Yehan, at ang dating malakas niyang imperial na intensyon ng espada ay naging marupok at mahina. Ang agwat sa pagitan nila ni Yehan ay napakalaki, tila isang bangin na hindi niya kailanman malalampasan. Noon, hindi niya ito nakaya. Ngayon na mas lumakas pa si Yehan, lalo na siyang hindi makapantay. Ano ang halaga ng pagiging pangalawa sa listahan ng Heavenly Kings? Sa panahong ito, kahit ang pinakamagagaling na henyo ay nagiging mga pangalawang tauhan lamang sa harap ng tunay na halimaw na gaya ni Yehan. Si Ye Guocheng ay mapalad ngunit kasabay nito'y malas. Mapalad sapagkat sa panahon niya'y sumikat siya bilang isa sa pinakadakilang henyo ng lahi ng tao. Malas, sapagkat sa parehong panahon, nariyan sina Kang Tian Burial at Yehan, dalawang nilalang na sumupil sa kanyang ningning. At higit sa lahat, itinadhana na silang dalawa ni Yehan na maging magkaribal. Sa kanilang dalawa, isa lamang ang maaaring magpatuloy sa kasaysayan ng panahong ito. Boom! Ang mismong espasyo ay nagkadurog-durog, tila pumuputok at gumuho palapit. Kung si Kang Tian Burial man ay hindi natitinag sa kapangyarihan ng yelo ni Yehan, para kay Ye Guocheng, ito'y tila kapangyarihang hindi matatalo. Ang kanyang enerhiya ng espada ay tuluyang nagkadurog-durog at natunaw, parang yelo na pinuputol ng mas malakas na yelo. Si Ye Guocheng, na minsan ay pinuno ng Emperor Sword Intent, ngayon ay mapatla na parang bangkay. Ang yelong sumasakop sa kanyang katawan ay pumipigil sa kanya, hindi na siya makagalaw, ni makalaban. Unti-unting lumitaw ang mga linyang duguan sa kanyang mukha, nakakatakot na tila sisubog na ang kanyang katawan anumang oras. Ye Guocheng, hayaang ipadala kita sa impyerno. Kabanata 2215. Nananatiling malamig ang ekspresyon ni Yehan, at biglang sumabog ang gintong kapangyarihan mula sa kanyang Moyo Sword. Ang gintong liwanag ay tila araw na kayang wasakin ang mundo. Habang lumalakas ito, nakikita ito sa mga mata ni Ye Guocheng, puno ng pagsisisi, pagkagulat, at hindi matanggap na pagkatalo. Sa huli, ang gintong liwanag ay tuluyang nilamon ang kanyang katawan. Diyos ko, hindi ako makapapayag, paano nagkaroon ng isa pang tulad niya sa mundong ito, habang ako si Ye Guocheng. Ngunit kahit puno ng pagtutol ang kanyang damdamin, hinati na ng gintong espada ni Yehan ang kanyang katawan. Ang mga matang dati puno ng imperial na yabang, iyon na ang kanyang huling titig sa mundong ito. Protagonista, sa panahong ito, isa lang ang sapat. Nang makita ni Yehan ang unti-unting pagkalagas ng katawan ni Ye Guocheng, ang kanyang mga matay malamig at walang bahid ng damdamin. Si Ye Guocheng, sa buhay na ito, nakatalaga siyang mapatay. Lonely City. Habang naglalaho sa kawalan ng katawan ni Ye Guocheng, tinatangay ng gintong liwanag, ang mga makapangyarihan sa 12 halls ng universo ay natigilan sa sindak. Ngunit kasabay ng takot, naroon din ang lungkot sa kanilang mga mata, at higit pa roon, ang pagkamuhi. Pagkamuhi kay Yehan. Si Ye Guocheng ang naging pag-asa ng hinaharap ng 12 halls. Sa kanyang kasalukuyang tagumpay sa mundo ng tao, hindi sana siya mahihirapan na maabot ang antas ng Holy Emperor, at posibleng lumampas pa roon. Ngunit ngayon, ang henyo ng sangkatauhan, ang pag-asa ng hinaharap ng 12 halls ng universo, ay pinaslang sa mismong mga kamay ni Yehan. Sa isang iglap, ang walang katapusang galit at pagnanais na pumatay ay kumalat sa buong mundo. Ang lahat ng makapangyarihan ng 12 halls ay nahulog sa estado ng kabaliwan. Ngayon, ang kapalaran ng 12 halls ng universo ay hindi na mababago. Ang kamatayan ni Ye Guocheng ay tila nagselyo ng kanilang wakas. Kung mawawala ang lupain ng Yuyo, ang pundasyong itinayo ng libo-libong taon ay tuluyang mawawasak. 12 halls, pakinggan ang utos. Kahit tayo'y mapuksa, hayaan ninyong maalala ng buong mundo na kami, ang 12 halls ng Chencon, ay lalaban hanggang sa huling tao. Ang digmaang ito ay hindi kailanman matatapos. Galit na galit sina Ye Qiong at Ye Xiao.
Kahit pa mabura ang 12 halls ng universo at mawala magpakailanman sa Tianshu region, sisiguraduhin nilang magbabayad si Yehan at ang kanyang alyansa. Ang kanilang pangalan ay mananatiling nakatatak sa kasaysayan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng galit ay nagbago tungo sa walang katapusang puwersa ng pagpatay, dahilan upang biglang sumiklab muli ang humihina ng lakas ng 12 halls. Kahit ang 1,000-libong paa na alupihan, kahit patay na, nananatili pa ring gumagalaw. Pero ngayon, tapusin na natin ito. Malamig ang mukha ni Li Zhengdao. Dati puno siya ng katwiran, ngunit ngayon ay para siyang Diyos ng kamatayan na pumupuksa sa lahat ng kasamaan. Higit sa daan-daang disipulo ng 12 halls ang kanyang napatay, at ang espada sa kamay ni Zhang Wushuang ay hindi man lang tumigil sa pag-inom ng dugo. Ang kanilang matinding estilo ng pakikipaglaban ay nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang mabangis na mga general. Ngunit higit na nakakatakot pa kaysa sa kanilang dalawa ang malayo ang pag-atake ng Yipo crossbow. Ang kasanayan ng Yi clan sa pana ay hindi basta pumatay ng isa o dalawa lamang, 10-10, daan-daan ang napapatay. Ang mga disipulong naliga sa kanyang mga kamay ay higit pa kaysa kina Li Zhengdao at Zhang Wushuang. Hehe, natapos ko nang panoorin ang magandang palabas. Ye Gacheng? Sa panahong ito, nakatagpo siya ng mas malulupit kaysa sa kanya. Itinadhana na siyang maging pangalawang tauhan lamang. Ang kanyang misyon ay tapusin ang paghahanda para sa tunay na bida. Ngayon, tapos na ang kanyang papel, at oras na para tayo naman ang umarte. Mula sa tuktok ng bundok sa malayo, ngumiti si Kang Jinglo. Ngunit ang ngiti niya ay malamig at puno ng kasamaan. Sa kanyang masusing plano, napatay si Ye Gacheng sa mga kamay ni Yehan, at malapit nang mabura ang 12 halls ng Chenkon sa rehiyon ng Tianshu. Ngunit kalahati pa lamang ng kanyang pakay ang natutupad. Ang unang bahagi, siya ang tagaplano. Ang ikalawang bahagi, siya mismo ang kikilos. Lower Emperor, kikilos na ba tayo ngayon? Tanong ng isang malakas na mandirigma ng Kangklan kay Kang Jinglo. Siyempre, ang tamang oras ay ngayon, sagot niya na may malamig na ngiti. Pinatay na ni Yehan ang pag-asa ng 12 hall sa katauhan ni Ye Gacheng. Ngayon, ang buong palasyo ay lumalaban na parang wala ng kinatatakutan, at tumaas pa ang kanilang lakas. Kahit magtagumpay ang alyansa ni Yehan, matatagalan bago nila tuluyang mapuksa ang 12 halls. At ang panahong iyon, ay sapat na para kumilos tayo. Naniniwala akong nagsimula na ang ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, palalasapin natin kay Yehan ang lasa ng pagkatalo at matinding sakit. Matapos niyang sabihin ito, umalis si Kang Jinglo na may ngiting malamig sa labi. Sa ilalim ng kanyang mga plano, mabubure ang 12 halls, mamamatay si Ye Gacheng, at kahit ang Fentian Pavilion ay hindi makakaiwas. Mula simula hanggang huli, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, kahit pa 70,000 hanggang 80,000 kaluluwa ang malilipol, nananatili siyang walang puso at malamig ang dugo. Siya ay tila inosente sa paningin, ngunit sa kanyang kalooban ay nakatago ang isang kasuklam-suklam at malamig na kaluluwa, isang tunay na halimaw. Kasabay nito, ang buong rehiyon ng Tianshu ay nilamon ng digmaan. Hati-hati ang puwersa ng Kangklan sa 4 na grupo, na umatake sa Qingqianzong, Shenlongzong, Shengwangdao, at Jiancheng. Matapos lipulin ng Demon Clan, paano pa makakapalag ang 4 na sekta laban sa 4 na puwersa ng Kangklan? Ang kanilang kapalaran ay naitakda na ni Kang Tianzan. Maliban sa kanyang alyansa, lahat ng iba pang puwersa sa rehiyon ng Tianshu ay lilipulin. At ang 12 halls ng Chenkon at ang Fentian Pavilion ay ginamit lamang ni Kang Tianzan sa pamamagitan ng mga kamay ni Yehan para maglaho. Sa oras na ito, ganap nang nakuha ni Kang Tian Burial ang kalamangan, kahit si Yehan ay naisama na sa kanyang kalkulasyon. Ang bawat hakbang niya ay walang kapintasan. Kabanata 2216. Maaaring isipin na pagkatapos ng araw na ito, 2 na lamang ang magiging pangunahing puwersa sa rehiyon ng Tianshu, ang Kangklan at ang alyansa ni Yehan at iba pa. Sa kalangitan, hindi pa tapos ang laban ni Yehan. Pagkatapos mamatay ni Ye Gacheng sa labanan, ang mga disipulo ng 12 palasyo ng Chenkon ay parang mga halimaw na nawalan ng katinoan, sabay-sabay na sumugod laban sa kanya. Kahit mamatay sila, may papalit pang iba. Sa ganoong kalagayan, nakahanda silang mamatay basta't maubos si Yehan. Sa kanilang kabaliwan, 10,000 mula sa 12 palasyo ang nagpakasawi. Ang buong mundo ay puno ng matinding digmaan, bawat saglit, may mga nilalang na bumabagsak. Sa paanan ni Yehan, ang mga buto ng mga bangkay ay nagsimula ng maging bundok. Ngunit sa kabila ng pagkabaliw ng 12 palasyo ng Chenkon, ang alyansa ni Yehan ay wala ring awat sa pagiging malupit.
Dahil kung tatapusin nila ang 12 palasyo, kailangan nilang putulin ang ugat. Kung hindi, maghihiganti ito balang araw tulad ng ginawa ng Kangklan ngayon. Gayunpaman, kahit pa nagwala ang mga ito, hindi magtatagal ang apat na dakilang emperador na sina Ye Qiong, Ye Xiao, Qing Ye, at Qing Lian. Dahil si Yehan ay may kasama pang 5 banal na emperador, 3 banal na hayop Qinglong, Baiho, Xuanwo, at 8 pinakamakapangyarihang mandirigma. Hindi mahirap para sa kanila na durugan ang apat na emperador ng Kangklan. Subalit, ang hindi inasahan ni Yehan ay ang kilos ni Kang Jinglo. Pagkaalis niya, ang 20,000 malalakas na mandirigma na kasama niya, pati na rin ang apat na banal na emperador, ay biglang nagtungo sa Yaoqi Palace, ang nag-iisang puwersang hindi pa nadadamay sa digmaan. Si Kang Tianzan, na ubod ng tuso, ay may plano na rin para sa Yaoqi Palace. Noon pa man, tinarget na niya ang apat na pangunahing sekta, Qing Chanzong, Shenlingzong, Sheng Wangdao, at Jiancheng. At syempre, hindi niya palalampasan ang Yaoqi Palace. Ngunit hindi niya agad ipinakita ang intensyong iyon. Nang salakayin ni Yehan ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion, saka lang kikilos ang puwersa ni Kang Jinglo upang sugurin ang Yaoqi Palace. At sa oras na iyon, wala nang magagawa si Yehan para ipagtanggol ito. Bukod pa rito, si Ye Qing na nasa Yaoqi Palace ay isa sa pangunahing target ni Kang Tianzan. Alam niyang kapag napatay o nahuli niya si Ye Qing, tiyak na mababaliw si Yehan, parang pagtama sa mismong ugat ng buhay nito. Sa madaling sabi, kahit nasa tamang landas si Yehan, ang dalawang puwersang hindi tiyak, ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion, ay dapat mawala. Kung hindi, magiging banta sila balang araw. Ngunit isang hakbang nauna si Kang Tianzan. Bago pa man magdesisyon si Yehan, naisip na niya ang hakbang na ito. Kung hihintayin ni Yehan ang atake ni Kang Tianzan, lihim pa rin nitong masisira ang Yaoqi Palace. At kung umatake man agad si Yehan, lalo lamang niyang matutulungan si Kang Tianzan na maisakatuparan ang plano. Para kay Kang Tianzan, ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion ay mga gamit lang, anumang paraan, magagamit niya sila para sa sariling kapakinabangan. Habang nagbubuhos ng dugo si Yehan laban sa 12 palasyo, ang Burning Heaven Pavilion sa Hilagang Kanluran ay nahulog naman sa krisis. Pagkatapos sa lakayin ng Wanchongtian Palace at ng Lingho Clan, hindi na lumabas ang Kang Jinglo upang tumulong. Dahil dito, bumagsak ang morale ng buong Burning Heaven Pavilion. Wala silang lakas upang tumagal laban sa dalawang puwersang iyon. Sa huli, tulad ng iba, naglaho rin sila sa mapa ng Tianshu Region. Sa totoo lang, kahit si Yehan ay nagamit lamang bilang espada ni Kang Tianzan, isang kasangkapan upang burahin ang 12 palasyo at ang Burning Heaven Pavilion. Sa digmaang ito, parehong naging biktima ang dalawang sekta, pati na rin ang iba pang puwersa gaya ng Qing Chanzong. Hindi si Yehan ang tunay na nagwagi. Iisa lang ang tunay na panalo, si Kang Tianzan, na 2 beses natalo ni Yehan dati, ngunit ngayon ay siguradong makakaganti. Fenqing Tian. Ang Kangklan na pinagtitiwalaan mo ay iniwan ka na. Alam mo ba ang magiging kahihinatnan mo? Sa oras na ito, sugatan ng husto si Fenqing Tian sa ilalim ng pag-atake ni Tantay Passing Water. Dahil naantala si Kang Jinglo, hindi niya naisip na nilinlang pala sila ng Kangklan. Walang tulong mula sa Kangklan, tiyak na pareho ang magiging kapalaran niya sa naranasan ni Ye Guocheng. Kahit ang pinuno ng Burning Heaven Pavilion, si Fen Jindian, ay sugatan na rin sa kamay ng dalawang banal na emperador ng Wanchongtian Palace at ng Lingho Clan. Nagmistulang impyerno ang buong pavilion, bangkay saan man, at ang amoy ng dugo ay bumalot sa buong mundo. Samantala, sa Yaoqi Palace, nagtipon ang lahat ng mga pinuno at matatanda. Galit na bulalas ng banal na Emperador Yiyao. Ang Kangklan ay umatake sa lahat, Qing Chanzong, Shenlingzong, Sheng Wangdao, Jiancheng, ngunit ang walang hiyang si Yehan, imbes na harapin ang tunay na kaaway ng lahing tao, sinisira niya pa ang ibang kapangyarihan ng Tianshu Region para sa sariling interes. Kabanata 2217. Banal na ina, may balita na ang 12 palasyo ng daigdig at langit pati na rin ang Burning Heaven Pavilion ay nakipag-alyansa sa Kangklan. Subalit, nilinlang lamang sila ng Kangklan at ginamit ang kamay ni Yehan upang burahin sila, wika ng Panginoon ng banal na palasyo. Makipag-alyansa sa Kangklan. Hindi ba nila alam na ang Kangklan ay parang gutom na lobo? Paano nagawang maging ganoon kabulag sina Ye Qiong at Ye Xiao? Mariing sabi ni banal na Emperador Yiyao, nakakunot ang noo. Sumagot ang Panginoon ng banal na palasyo. Sa totoo lang, hindi rin sila lubos na masisisi.
Habang lumalakas ang alyansa ni Yehan, lahat ng kaaway niya ay napipilitang makaramdam ng matinding presyon. Kaya't makatuwiran lamang na sumugal sila at makipag-alyansa sa Kang Clan. Sayang. Umiling si Emperador Yi Yao na may pagkalumbay, ngunit bigla siyang natigilan, at mas lalong lumalim ang kunot sa kanyang mga kilay. Ngayon, laban ng Kang Clan ang Cheng Chanzong, Shen Lingzong, Sheng Wangdao, at Jian Cheng. Samantalang si Yehan naman ay laban sa 12 palasyo at sa Burning Heaven Pavilion. Paano na ang Yao Che ko? Nabagabag ang Panginoon ng banal na palasyo. Banal na ina, hindi ba't mabuti na tahimik ang ating Yao Che ngayon? Hindi man lang tayo nadadamay sa kaguluhan ng digmaan. Hindi ito kasinimpleng bagay. Ang ambisyon ng Kang Clan ay sumikop ng buong mundo. Ngayon, laban nila ang buong Tianshu region. Hindi sila titigil hanggat hindi nasisira ang lahat ng dapat nilang sirain. Tingnan na lang ang nangyari sa Cheng Chanzong, 12 palasyo, at Burning Heaven Pavilion, mga halimbawa na hindi magpapakita ng awa ang Kang Clan, lalo na sa ating Yao Che. Habang sinasabi ito, mas lalong dumilim ang mukha ni Emperador Yi Yao, at may masamang kutob na gumugulo sa kanyang dibdib. Ibig sabihin ng banal na ina, sasalakayin din ng Kang Clan ang ating Yao Che Palace. Nanlaki ang mata ng Panginoon ng banal na palasyo. Maging ang mga pinuno ng 4 na dakilang palasyo at matatanda ng Yao Che ay biglang sumeryoso. Tama nga, hahayaan ba ng Kang Clan na manatili pa ang Yao Che? Kung may kakaiba, tiyak may masamang binabalak. Ipasa ang utos. Ihanda ang lahat ng disipulo ng Yao Che para sa labanan. Biglang tumayo si banal na Emperador Yi Yao. Mula sa malamig niyang mukha ay sumiklab ang matinding handering pumatay. Habang iniisip niya ang posibilidad, lalong tumindi ang kutob na kumakain sa kanyang puso. Ngunit sa mismong oras na iyon, biglang binalot ng nakapangangilabot na aura ang buong Yao Che Palace. Sa ilalim ng napakalakas na pressure na iyon, ang buong palasyo ay tila guguho. Nagbago ang anyo ni Emperador Yi Yao. Sino ang naglalakas loob na manggulo sa Yao Che ko? Hehe, maliban sa Kang Clan ko, sino pa ang may tapang na pumunta rito para maging arrogant? Ang malamig na tinig ni Kang Jinglo ay umalangaw mula sa kalangitan. Sa isang iglap, nasindak ang lahat ng disipulo ng Yao Che Palace. Naalala nila ang sinapit ng iba pang sekta, ngayon, sila naman ang target. Patayin silang lahat. Maliban sa babaeng iyon, walang iiwanan. Ang malamig na boses ay yumanig sa buong kalangitan. Sa sumunod na sandali, nang lumabas si Emperador Yi Yao sa himpapawid, dumagsa pababa ang 20,000 mandirigmang Kang Clan, parang balang na bumabaon mula sa ulap. Kasabay noon, bumagsak ang nakamamatay na enerhiya na halos bumura sa buong Yao Che sa isang iglap. Rumble! Niyanig ng malupit na atake ang buong palasyo. Nanggitog ang Yao Che Palace, parang guguho. Sa unang hampas pa lamang, napakaraming disipulo ang nasugatan at napatay. Nagising si Ye Qing, na noon ay nagmumuni-muni sa loob ng Yao Che. Bumukas ang kanyang mga mata na tila 2 matalim na espada, at diretsyong tumingin sa langit. Sa itaas, nakapwesto ang 20,000 mandirigma ng Kang Clan sa pamumuno ni Kang Jinglo. Ang kanilang marahas na atake ay bomb-alot sa buong Yao Che, halos gumuho ang lahat sa bigat ng kanilang puwersa. Bago pa makapaghanda para sa depensa, ang maraming disipulo ng Yao Che ay bumagsak na sa ilalim ng bangis ng Kang Clan. Pumusyaw ang mukha ni Emperador Yi Yao nang makita ito. Mga magnanakaw ng Kang Clan. Ang lakas ng loob ninyong sirain ang Yao Che. Sa isang iglap, pinakawala ni Emperador Yi Yao ang kanyang kapangyarihan bilang isang banal na emperador. Kumalat ang kanyang enerhiya, parang dambuhalang baha na bomb-alot at umatake sa mga mandirigma ng Kang Clan. Ngunit isang malamig na tinig ang sumagot. Banal na ina Yi Yao, tapos na ang kapalaran ng Yao Che. Kung susuko ka, baka may pag-asa ka pang mabuhay. Kasabay nito, ang 4 na banal na emperador ng Kang Clan ay sabay ding kumilos. 4 laban sa 1, hindi mahirap hadlangan ang kapangyarihan ni Emperador Yi Yao. Boom! Sa gitna ng pagbangga ng kanilang mga lakas, dumagundong ang buong kalangitan. Ang napakalakas na puwersa ay nagpasabog ng mga bitek sa mismong kalawakan. Paulit-ulit na umatras si Emperador Yi Yao. Pumusyaw ang kanyang mukha, at lumitaw ang bahid ng dugo sa kanyang labi. Isang tao laban sa 4, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ang kanyang dugo ay kumulo sa loob ng katawan mula sa matinding pagyanig ng labanan. Kabanata 2218. Banal na ina. Ang mga pinuno ng banal na palasyo at ang 4 na Panginoon ng makalangit na palasyo ay pamwesto sa likod ng banal na Emperador Yi Yao.
Sa harap ng 20,000 makapangyarihang mandirigma ng angkan ng Kang na dumating sa Yaoqi, ang buong Yaoqi ay nahaharap sa bingit ng paglipol. Patayin sila! Ipinamalas ni banal na Emperador Yiyao ang sigaw ng pagpatay at paglusob. Sa harap ng napakalakas na puwersa ng Kang clan, wala nang daan paatras ang Yaoqi. Ang tanging pagpipilian ay lumaban o sumuko at kailanman, hindi sumagi sa isip ni Emperador Yiyao ang sumuko. Matitigas ang ulo ninyo. Kung pipilitin ninyong wasakin ang sarili ninyo, lahat kayo ay tatanggo sa impyerno. Ang apat na banal na emperador ng angkan ng Kang ay malamig ang tingin. Ang kapangyarihan ng mga banal na emperador, gaya ng madilim na ulap na tumatakip sa araw, ay bumalot sa Yiyao at sa iba pa. Ang eksenang tila katapusan ng mundo ay mistulang naghayag na ng magiging trahedya ng palasyo ng Yaoqi. Hanapin ang katawan ng immortal na hari. Habang magulo ang buong Yaoqi Palace, maingat na sinuyod ng mga mata ni Kang Jinglo ang paligid. Ang tunay na pakay niya ay hindi lamang wasakin ang Yaoqi, kundi higit sa lahat, hulihin si Ye Qing. Batid ni Kang Jinglo ang kahalagahan nito kay Ye Han, at ito ang pinakamainam na paraan upang gapyusin at kontrolin siya sa mga susunod na banggaan. Kung makakamtan ng Kang clan ang hawak kay Ye Qing, tiyak na magiging alipin si Ye Han ng kanilang mga kamay. Para kay Kang Tianzan, ang pag-atake sa Yaoqi ay isa sa kanyang pinakamahalagang layunin. Kahit 2 beses siyang nabigo kay Ye Han, hindi siya tumigil sa layunin niyang supulan ito. Sa kabila ng pagkatalo, lalo lamang niyang nakita ang nakakatakot na banta ni Ye Han. Sa loob ng palasyo ng Yaoqi, nag-aalab ang apoy ng digmaan at sumisingaw ang hamog ng dugo. Sa ilalim ng pagsupil ng 20,000 mandirigma ng Kang clan, ang Yaoqi, na dati nang nabawasan ng lakas dahil sa laban sa Demon Clan, ay halos walang panlaban. Ang pagwasak ay naging isang panig lamang. Kahit sa harap ng mga babaeng disipulo ng Yaoqi na tila mga bulaklak, walang habas na pinupulbos ng mga mandirigmang Kang ang lahat ng kanilang madadaanan. Hindi ninyo na kailangang maghanap, kusa akong lumalapit. Sa biglang pagkakataon, lumitaw si Ye Qing mula sa gitna ng karamihan. Ang kanyang anyo ay malamig na gaya ng yelo, at ang kanyang mga mata ay matalim na tila mga espada na tuwirang tumitig kay Kang Jinglo. Pagkakita nito, agad lumipat ang malamig na tingin ni Kang Jinglo patungo kay Ye Qing. Ito na ang ikalawang beses na nasalayan niya ang babae, ang una ay noong kasal sa Yaoqi. Umatras kayo, siya ay akin. Pinatigil ni Kang Jinglo ang mga mandirigma ng Kang na papalapit kay Ye Qing, at siya mismo ang humakbang patungo sa kanya ng may malamig na anyo. Tianyin. Bahagyang nagbago ang mga mukha ni na Emperador Yiyao at ng iba pa nang makita si Ye Qing. Alam nilang malalim ang hinanakit ng dalaga laban sa Yaoqi. Bakit hindi siya nakatakas sa kaguluhan? Sayang, ngayon pa siya tumindig. Buntong hininga ng Panginoon ng banal na palasyo. Ngayong araw, binayaran ko na ang utang ng kabutihan ng Yaoqi. Simula ngayon, ako si Ye Qing, at wala na akong kinalaman sa Yaoqi. Malamig ang tinig ni Ye Qing. Sa narinig, wala nang nagawang ikagalit pa sina Emperador Yiyao, sapagkat nalalapit na rin naman ang kanilang pagbagsak. Hehe, gusto ko ang babaeng may personalidad, marunong magtangi ng utang at hinanakit. Nakangising sabi ni Kang Jinglo, habang nakatitig kay Ye Qing na may paghanga. Gusto mo ako, sa mundong ito, walang sino man ang karapat-dapat, maliban sa kanya. At ikaw, mas lalong hindi karapat-dapat. Interesante, tila kailangan ko yatang makipagsabayan kay Ye Han. Mas maraming salita, mas walang kabuluhan. Sabi ko na, hindi ka karapat-dapat. Pagkasabi pa lamang ni Ye Qing, biglang umalago mula sa kanyang katawan ang isang nakamamatay na tebak. Napakabilis ng kanyang espada, isang kisap mata lamang, at nasa harapan na ito ni Kang Jinglo. Ito ay isang pataying tebak, hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang tanggihan, kamatayan lamang ang naghihintay. Nagulat si Kang Jinglo, hindi niya inasahan ang biglaang pag-atake at ang napakalupit na bilis nito, na kahit siya ay halos hindi nakapaghanda. Ding! Sa isang iglap, automatikong pumalo ang tiklop na pamaypay ni Kang Jinglo, puno ng walang hanggang lakas. Ngunit sa banggaan ng kanyang pamaypay at ng espada ni Ye Qing, ang katawan ni Kang Jinglo ay parang tinamaan ng matinding hampas. Napaurong siya, bumuga ng dugo, at hindi mapigil ang mapaatres sa himpapawid. Kabanata 2219. Mabilis na nangyari ang lahat, halos walang nakapansin. Kahit sina banal na Emperador Yiyao ay nabigla. Ang lakas ni Ye Qing ay umangat ng husto, pati isang nakakatakot na henyo tulad ni Kang Jinglo ay nasugatan ng kanyang espada. Ito ba ang tinatawag na henyo ng Kang clan? Kung ihahambing sa kanya, hindi ka man lang karapat-dapat magsuot ng kanyang sapatos.
Pagkasabi pa lamang, muling bumagsak ang ikalawang espada ni Ye Qing kay Kang Jingglo. Higit na mabilis at malakas ito kaysa una. Dahil sa natamong sugat, hindi na niya kayang suluhin ang ikalawang taibak na iyon. Apan na tribulasyong kataas-taasan. Namangha si Kang Jingglo, ang lakas na hawak ni Ye Qing ay kapantay lamang ng mga nilalang na umabot na sa antas ng 4 na tribulasyon. Ang kataas-taasang 4 na tribulasyon. Isang kahindek-hindek na antas. Sa lahat ng mga henyo ng mundong pantao, sino pa ang umabot dito? Marahil, bukod kay Kang Tianzan na lihim ang tunay na antas, wala nang sino mang kasing lupit ng kay Ye Qing. Tianyin ay nakarating na sa antas ng 4 na tribulasyon. Nang makita ng Panginoon ng banal na palasyo ang walang kapantay na espada na patuloy na umatake kay Kang Jingglo, halos hindi siya makapaniwala. Paano nagawang maabot ni Ye Qing ang antas na iyon sa napakaikling panahon? Wala pang naririnig na sino mang henyo ng tao ang nakarating sa ganoong kalagayan. Kung noon pa lamang ay alam ng Yao Che ang tunay na potensyal ni Ye Qing, hindi sana nila siya ipinakasal sa 12 palasyo ng Chen Kun. Sa sapat na panahon, tiyak na magiging pinakamaliwanag na bituin ng lahi ng tao si Ye Qing, at magbabago rin ang katayuan ng Yao Che Palace. Ngunit huli na ang lahat. Wawasakin na ng kangklan ng Yao Che, at kahit pa nakapamalas si Ye Qing ng kakila-kilabot na lakas, malabong makaligtas siya sa kapahamakang ito. Swish! Gaya ng kulog, muling hamampes ang taibak na animoy bagyong hangin at binalot ang umaatres na Kang Jingglo. Sa sandaling iyon, wala nang kakayahan si Kang Jingglo na tanggapin ang atake. Kahit noong kasagsagan niya, hirap siyang lumaban kay Ye Qing. Sa harap ng dalaga, dama niya ang bigat na parang kalangitan mismo ang nakadagan sa kanya. Isinagad na niya ang tiklop na pamaypay sa kamay, subalit tinuhag pa rin ng kidlat na taibak ang hangin at tumama ng walang patawad. Puff! 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 Sunod-sunod na bumuga ng dugo si Kang Jingglo na naging ulap ng dugong nagkalat sa himpapawid. Labis siyang napahiya, 2 taibak pa lamang ni Ye Qing, hindi niya na nakayanan, at lalo lamang lumala ang kanyang mga sugat. Ang emperador. Nagulat ang mga mandirigma ng Kang clan. Si Kang Jingglo ay kabilang sa 10 emperador ng kanilang angkan, isa sa pinakamalakas. Maliban kay Kang Chanbo, wala silang nakitang makapagpapahiya kay Kang Jingglo sa ganitong antas. Dali-daling sumugod ang mga mandirigma upang sagipin siya. Ang Immortal King Physique ni Ye Qing ay lampas sa inaasahan ng lahat. Kahit hindi naging pabaya si Kang Jingglo, hindi pa rin siya katapat ng dalaga. Heavenly Prison, ikulong. Sa kabila ng kanilang paglapit, inihampas ni Ye Qing ang kanyang taibak na tila walang katapusang agos ng tubig, at bumuo ng isang nakakatakot na kulungan sa paligid ng sugatang Kang Jingglo, handa siyang lubusang ikandi na ito. Karapat-dapat nga na tawaging Immortal King Physique, kahanga-hanga. Pati si Lu Huang ay nag-api mo. Ngunit, kahit anong lakas mo, kaya mo bang baguhin ang kapalarang pagbagsak ng Yao Che? Isang malamig na tinig ang umalangaw mula sa kanyang likuran. Ang presensya ng isang banal na hari ang biglang bumalot. Ang di matatawarang puwersang ito ay nagparalisa sa katawan ni Ye Qing, pinaramdam sa kanya na ang kanyang nakamamatay na atake ay wala lang, isang patak lamang sa malawak na karagatan. Huwag ninyo siyang patayin. Sa gitna ng pagpatay ni Ye Qing, nakawala si Kang Jingglo mula sa bingit ng pagkatalo. Habang umuurong, malamig ang kanyang mga mata, ngunit sa kabila ng lamig ay mayroong isang ningning ng pagkabighani na hindi niya maitago. Kabanata 2220. Ang lakas ni Ye Qing, kahit itong labanan lamang, ay sapat na upang ikabigla ng lahat ng henyo ng lahi ng tao. Tianyin. Nang makita nilang pinipigilan si Ye Qing ng makapangyarihang banal na hari ng Kang clan, nagbago ang anyo ni na banal na Emperador Yao at iba pa. Ngunit dahil sila mismo ay pinipressure ng 4 na banal na Emperador ng Kang clan, hindi nila kayang tumulong kay Ye Qing. Ito ba ang tadhana? Wawasakin ba talaga ng langit ang Yao Che sa aking mga kamay? May matinding pagkadismaya sa mga mata ni Emperador Yao. Sa libo-libong taon na pag-iral ng Yao Che sa rehiyon ng Tianshu, ngayon lamang ito haharap sa ganap na pagkalipol at sa kanyang panunungkulan pa. Gayunman, hindi pinatay ng mga banal na hari ng Kang clan si Ye Qing. Para sa kanilang angkan at para kay Kang Tianberiel, napakahalaga ng papel na ginagampanan ni Ye Qing. Ngayon, lubos na siyang nakulong sa kawalan. Sa kanyang puso, isang mapait na buntong hininga lamang ang naibulalas. Balak sana niyang kontrolin si Kang Jingglo at gamitin itong pang-akit upang paatresan ang mga mandirigma ng Kang clan mula sa Yao Che. Ngunit napakarami ng kanilang kalaban. Kahit mas malakas pa siya kaysa kay Kang Jingglo, imposibleng maisakatuparan ang planong iyon. Isang napakalakas na babae.
Maliban sa aming pinuno, ikaw ang pinakamakapangyarihang babae na nakaharap ko. Marahil, hindi ka na rin mas mahina kaysa sa kanya. Ang Immortal King body ng Yaoqi, talagang kamangha-mangha. Huminga ng malalim si Kang Jinglo, pinigilan ang dugong kumukulo sa kanyang katawan, at lumapit kay Yeching. Kanina lamang, muntik na siyang matalo. Napagtanto niya na labis niyang minamaliit si Yeching, at muntik na siyang mapahamak ng husto. Kung tunay kang may kakayahan, harapin mo ako nang walang tulong ng iba. O baka naman, ganyan talaga, mahina ang mga henyo ng Kang Clan. Malamig na tugon ni Yeching. Bahagyang kumipot ang mata ni Kang Jinglo. Babae, huwag mo akong subukang udyukan. Ang mahalaga lamang sa akin ay ang resulta. Matalino ka, malakas ka, bihira ang kagaya mo sa buong mundo. Ngayon, sumama ka na lamang ng kusa. Wala ka ng kaugnayan sa Yaoqi. Gagamitin ninyo ako. Lalong lumamig ang titig ni Yeching. Ramdam niya ang masamang balak ng Kang Clan, at lalo siyang nabahala. Hehe, huwag mong sabihin ng ganoon kabigat. Isang pagbisita lamang sa aming angkan. Sigurado ako, hindi lang ako ang magugustuhan ka, pati ang aming Panginoon. At sino ang nakakaalam? Baka muli mong makita si Yehan. Ngumiti si Kang Jinglo at kumaway. Agad na sumugod ang mga mandirigman ng Kang Clan at banihag si Yeching, saka mabilis na lumisan. Ngayong nakamit na niya ang kanyang pakay, hindi na siya nanatili pa. Si Yeching ay magiging panangga at barehang panalo ng kanilang angkan laban kay Yehan. Tapusin ang laban, walang matitirang taga-Yaoqi. Isang malamig na tingin ang ibinato ni Kang Jinglo kina Emperador Yiyao at umalis kasama ang kanilang hukbo. Tianyin. Habang nakikita nilang dinadala si Yeching ng Kang Clan, nag-alala sina Emperador Yiyao at iba pa. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Kang Tianzan, walang makakaalam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Lianyin, umalis ka kasama ang 3 banal na dalaga. Hindi maaaring mamatay ang apoy ng ating paraiso. Dalhin ninyo ito palayo. Matatag na utos ni Emperador Yiyao. Kahit sugatan na siya mula sa 4 na banal na emperador ng Kang Clan, pinilit niyang manatiling nakatayo para lamang masiguro ang kaligtasan ng Yaoqi. Inabanal. Malungkot ang mukha ng Panginoon ng banal na palasyo. Kahit makaligtas sila, wala na ang dating karangyaan ng Yaoqi. Kung wala ang isang makapangyarihang tulad ni Emperador Yiyao upang manguna, sinong makapagsasabi kung gaano katagal bago muling bumangon ang kanilang palasyo? Umalis na kayo. Sa gitna ng panganib, hinarap ni Emperador Yiyao ang 4 na banal na emperador. Sumunod naman sa kanya ang mga Panginoon ng 4 na palasyo. Nakagatlabi ang Panginoon ng banal na palasyo at inakay ang 3 banal na dalaga at piling mga disipulo upang lumabas. Gusto ninyong makatakas. Walang taga-Yaoqi ang makakaligtas. Malamig ang titig ng tagapamuno ng Kang Clan. Alam ng lahat ang kasabihan, kung puputulan ang damo, kailangang bunutin pati ugat. Matindi ang labanan sa Yaoqi. Ang mga disipulo ay walang kalaban-laban at isa-isang pinatay. Ang mga bangkay na parang mga nalalantang bulaklak ay nagkalat sa paligid ng palasyo. Ang tanawin ay tila larangan ng shere, nakakakilabot at nakakasindak.